Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong dalawang auxiliary pan dito guys. Yan na papakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat guys, sasabihin ko muna sa inyo ang topic natin ngayon. So yung topic pala natin ngayon guys ay mayroon akong customer at followers at subscriber na bago na yung bago na yung radiator, bago na yung thermostat, bago yung coolant, bago yung temperature sensor, tapos walang leaking sa system. So bago yung radiator, bago yung thermostat, bago yung coolant, bago rin yung temperature sensor, tapos walang leaking sa system. So yun yung condition ng cooling system nya. So may mga pinalitan na parts. So ang concern nya guys ay masyado daw mataas yung temperature, meaning lumalagpas sa kalahati, lumalagpas siya sa kalahati. So hindi naman siya sumasagad guys na nag-overheat siya hanggang sa mag-warning, pero lumalagpas siya sa kalahati. So ito yung i-share ko sa inyo guys, kung ano yung nagiging dahilan ng ganong problema, na bago na yung radiator, bago na yung thermostat, bago rin yung temperature sensor, nag-drain ng coolant, bago na rin yung coolant. So yan yung i-share ko sa inyo. So ito guys, so ang naging problema doon guys, ay yung auxiliary pan nya. So kung ang auxiliary pan ninyo ay kagaya nito, itong mga auxiliary pan na to, na additional auxiliary pan, lalo na sa mga conversion. So sa mga conversion nagdadagdag sila nito dahil may issue yung air conditioning, may issue rin yung cooling system. So dito tayo sa cooling system nya. So kung ang cooling system ninyo ay nagdedepende sa conversion, kagaya nito, nagdagdag sila dahil may issue ng cooling system, mataas yung temperature sa gauge. So ang nagiging dahilan niyan guys ay baka yung auxiliary pan ninyo na kinabit is wala na siyang high performance. So meaning ang performance niya ay low na lang. So yung status niya ay low performance na lang, hindi na siya nag-high performance, or hindi na siya malakas yung hangin na buga yung auxiliary pan ninyo. Isang dahilan yan guys kung bakit itong stack up, stack up yan diba? Dapat yan pag ginanon mo, iikot ng mabilis yan. Stack up yan siya. So check nyo yung auxiliary pan ninyo, baka mamaya nag-stack up na, or nasunog na, or hindi na talaga siya nagpapangsyon. So nasunog, nag-stack up, yun. Pagkasunog, hindi na yang iikot. Pag-stack up, hindi na rin iikot. Kung iikot man siya, is low na lang siya, wala nang high. Kagaya nito, stack up. Ang condition nitong auxiliary pan na to, stack up. So galing to sa isang sasakyan na ang concern niya ay cooling system. Tumataas yung temperature, lagpas kalahati, pero hindi nag-overheat. Dahil dito stack up.
So bukod sa stock up, nasunog na rin to siya. So wala na siyang high performance niya na high air, high flow na hangin. Wala na ring low dahil stop na talaga siya. So yan yung kondisyon nito. Galing sa sasakyan na ang concern is mataas yung temperature sa cooling system. Ngayon, isang dahilan nito guys kung bakit nag-stack up ay prone kasi ito siya sa tubig, dahil ito siya nakakabit sa front radiator location niya, either sa radiator or front sa condenser. So nasa radiator grill to, bago yung radiator una to. So pagka madalas umulan, nababasa to dahil hindi to silyado, hindi kasi to weatherproof na auxiliary fan. Napapasukan din to dito, yan pumapasok sa gilid nito, yan dito sa gilid din ito. So may tendency na pagka nakalusot yung tubig ay didiretso doon sa armature, didiretso doon sa winding, magso-short na siya. So yan yung dahilan. Tapos iinit pati yung bearing, yun mag-stack up na, titigil na. Pati yung motor iinit, titigil na yan siya. So dahil sa tubig nababasa lagi, kaya ito siya nag-stack up, ayaw nang gumana. So itong isa naman galing din sa sasakyan. Ang ano naman ito is sa tubig din. Kita nyo kinalawang. So kung mahilig ka mag-washing lagi, iwasan nyo na tutukan to ng power washer, high pressure washer. Iwasan na tutukan to dahil papasokin talaga yan ng tubig. So ang issue naman itong sasakyan na to ay mataas yung temperature ng cooling system, at pagka tumaas nawawala yung lamig ng aircon. So normal po yan na mawala yung lamig ng aircon dahil ang high pressure din sa condenser is mag-exist, meaning pagka nag high temp yung radiator, mag high pressure yung condenser. So high temp yung radiator, mag high pressure yung condenser dahil dito. So ito naman siya umiikot pero low na lang to siya guys, wala nang high, low na lang yung performance niya, wala nang high. So minsan wala na talaga to, ayaw na gumana, hindi lang low, minsan nawawala talaga siya buo, low, nag-stop siya. Ayan o, umiikot naman siya pero low lang, minsan di talaga gumagana kahit low. So pinalitan natin to guys dahil sira na rin to. So yan, sana nakakuha kayo ng kunting kalaman dito sa ating binigay sa inyong video. Sa mga may sasakyan na bago yung radiator, bago yung thermostat, bago yung coolant, bago yung temperature sensor, walang leaking, okay yung hose, tapos yung radiator cap bago rin yung ano niya, yung reservoir cap. So ito, tingnan nyo to, baka ito yung nangyari din sa inyo. Auxiliary fan. Yung sa mga naka clutch pan, tingnan nyo din, baka may nag-freewheeling na yung clutch pan ninyo. So yan, dahil mostly ang alam natin, lalo na sa mga car owners, pagka nag high temperature, nag overheating na siya, is pagdudahan natin kaagad, baka yung thermostat hindi nagbukas, or baka may leaking, or baka yung temperature sensor hindi nag-automatic, tapos yung coolant luma na, or yung radiator cap hindi na functionable. So yan yung kadalasan natin na minsan na sinisilip
Pero ito, minsan nakakaligtaan natin na nag-stack up pala to, ayaw mag-automatic. Minsan naman nag-automatic pero low lang, wala nang high. So yun lang, this is Yuto Boyson. God bless you all. Sana nakakuha kayo ng konting kaalaman. Maraming salamat. Make